Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa Focus in One ng preskripto na pabango at inaplyan to ng franchising business model. Anong pinagkaiba nito sa ibang nagninegosyo ng preskripto? Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Preskripto na negosyo, focus in one, at inaplyan to ng franchising business model. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Taga Cavite ako mga kanegosyo at nagbo-boarding house lang ako sa QSIM. At after ko graduate ng college, nag-work din ako as a sales. Mga mechanical product yung mga binebenta namin nun. After a year ng pag-aahente ko mga kanegosyo, hindi masama magtrabaho Hindi tayo mga ibang content creator na napagdesisyonan ko lang talaga na mag-resign at magtayo ng sarili ko negosyo. Hindi dahil masama magtrabaho. Nagbibigay ng pagkain yan sa pagkainan natin, sa pamilya natin. Hindi po masama yan. Ito, desisyon ko lang to na gusto ko pasukin yung mundo ng pagdinegosyo. Bakit sari-sari store yun na itayo ko mga kanegosyo? Bakit sari-sari store? Na madali magtayo ng sari-sari store, hindi ako marunong magluto. Ayan yung pambansang negosyo. Ang purpose ko lang talaga noon matuto. Sa pagsasari-sari store ko, ilang taon din ako dyan mga kanegosyo at kumita din ako dyan. Pero sa pagsasari-sari store, wala kang focus in one. Ang dami mong binibenta dyan. At hindi mo siya may scale up sa level 2 business model. Ano ang business 2, level 2 mga kanegosyo? Pinaliwanag ko na to sa mga nauna kong video. Franchising, business model, distribution, manpower, software, licensing, platform, business model. Hindi ikaw yung may-ari ng produkto sa sari-sari store. Reseller ka lang. Nire-resell mo lang yung mga product sa loob ng sari-sari store. Mai-scale up mo ang sarili mong negosyo kung ikaw yung nag-create. Halimbawa, preskripto. Ikaw yung nagtimpla ng pabango. Kahit gayahin mo lang yung amoy. Ikaw yung nagtahi. Kahit gayahin mo yung design. Ikaw yung nagluto ng pares. Sa'yo yung recipe. Ikaw yung nag-compose ng kanta. Excuse. Doon pwede mo ma-scale up sa level 2 business model. Kasi ikaw yung may-ari ng product, ikaw yung may-ari ng recipe, ikaw yung may-ari ng formula ng pabango. At syempre, focus in one mga kanegosyo. Lalo na kung nagsisimula ka palang magnegosyo. Ano advantage kapag naka-focus in one ka? Una, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. Lahat ng post mo sa social media, lahat ng mga marketing materials mo tulad ng mga tarpaulin, lahat patungkol lang sa pabango. Pangalawa, hindi ka hirap sa inventory mo dahil isa lang yung tinitinda mo. Pangatlo, hindi ka hirap ma-monitor yung cash flow mo, yung labas at pasok ng pera. Anong pinagkaiba ng preskripto sa ibang nagninegosyo ng pabango? In-scale up nila yung negosyo nila at in-apply nila to ng franchising business model. Hindi na kumikita yung may-ari ng preskripto mga kanegosyo sa pagbebenta ng per bottle. Kumikita na siya sa bawat nagpa-franchise ng negosyo ng preskripto sa kanya. Malugi man to o kumita, yung franchising fee automatic profit na yon. At hindi na marirepand yun dahil nasa kontrata yon mga kanegosyo. Or pwede niyang ibenta yung formula ng paggawa ng preskripto. It's other kind of business. Licensing business model naman yan, mga kanegosyo. Kung gusto nyo panoorin yung kung ano yung mga yan, nasa nauna kong video, search nyo na lang. Kaya mas lalong lumaki yung negosyong preskripto na pabango.
focus in one at in-applyan to ng franchising business model. At syempre mga kanegosyo, lagi ko sinasabi, posible ka pa rin malugi kahit naka-focus in one ka kung wala kang market or nasa community ng mayaman. Boss Jepoy, naka-focus in one naman ako, pero nalugi pa rin ako. Una, wala ka sa market ng mayaman. Ang market mo mahirap nagtitipid. Hindi masama yon, pero budgeted lang pera talaga nila. Pangalawa, hindi ka gumagawa ng original content. Dahil yan na po ang labanan ngayon. Para makilala yung produkto mo kung ano yung ginagawa mo negosyo, through original content mga kanegosyo. Original content, yan po ang pinaka-marketing natin ngayon. Sa online, sa social media. Nagsisimula ka pa lang, focus in one, original content, hanapin ang community ng mayaman, gayahin yung prescripto, in-applyan nila to ng franchising business model. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo prescripto. Sa mga negosyanteng dumadaan sa pagkalugi or struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.